Isang human body, yung katawan po natin, ay merong 5 vital organs. Yan po yung puso, yung utak, yung liver, lungs, at maging yung kidney. At mga organs na ito ay may kanya-kanyang function sa ating katawan. Tama ka dyan, Audrey. At ngayong umaga, alamin natin ang function ng isa sa 5 vital organs na yan, which is ang kidney. At makakasama po natin para pag-usapan yan, si Dr. Eladio Miguel Peñaranda Jr., isang nephrologist at ang section chief ng nephrology ng Makati Medical Center o MMC. Doc, magandang umaga po sa inyo. Diane at Audrey po ito. Morning, sir. Good morning, Audrey. Good morning, Dayan. Okay, Doc, bilang panimula, no, para sa kaalaman po ng lahat, ano po ba yung function ng ating mga kidney? Okay. Ang kidneys natin po ay nagsasala ng mga dumi sa dugo na hindi kakailangan, no? Tapos ito po ay nagtatanggal din ng mga extra fluid, no, sa ating katawan na sobra. Tapos, ang ating kidney ay may kakayahan din na mag-control ng blood pressure natin dahil doon nakikita ang mga hormones, no, na kailanganin sa pag-regulate ng blood pressure. Ito po ay gumagawa din po ng red blood cells. May hormone din po yun na nagsisimulate ng bone marrow natin para makapag-regulate or normalize ng hemoglobin. And lastly po, yung mga buto natin, no, na gawa itong matibay, no, and healthy. Yun po. Clearly, ayon na rin sa ipinaliwanag ni Doc, mahalaga ang role at function ng kidney. Pero Doc, may mga balita dyan na yung iba, ibinibenta nila yung kidney nila, pambili ng mga kung cellphone. Yung iba nga, pinambibili pa ng concert tickets. We know na kaya po nating mabuhay ng isa lang po ang kidney, pero ano po yung mga risk na posibleng maranasan ng tao, isa lang po ang kidney? Okay. So, ginawa ng Diyos, no, ang ating katawan para magkaroon ng 2 kidney. Ngayon, ito pong kidneys natin ay nasasanay, no, na magsala o magtanggal ng mga waste products sa katawan natin. 2 po sila, no. Pero pag isa na lang, syempre po, mag-overwork yung ating kidney pag siya na lang po mag-isa. So, niingatan po natin yon na hindi ho siya masira in the future kasi po isa na lang po siya. Ang mga risk doon ay halimbawa kung kayo po ay nagkaroon po ng infeksyon, no, in the future at kung isa na lang po ang kidney o na-aksidente po kayo na natamaan po yung kidney na naiiwan na lang, so wala na po magsasalba. So yun lang po yung mga posibleng mangyari po, mga risiko. Well, totoo yan, Dayan. May mga nababalitaan nga tayong ganyan, lalo na sa mga Western countries kasi nga mabilis na pera eh. Pero Doc, yung kidney or organ selling ay illegal. At ito po'y medyo nakakapahamak, delikado, no? Bukod sa consequences po na maaaring maranasan ng nagbebenta, may risk din ba na maaaring maranasan ng makakakuha ng organ na ito? At posible bang maging legal yung pagbebenta ng organ kumpara naman ito sa pagliligtas ng buhay doon sa mga talagang nangangailangan? Sa punto po ng kung legal po ang pagbebenta, hindi po. Kasi po, nung panahon po ni President GMA ay naggawa po siya ng administrative order na bawal po yung pagbebenta ng kidney kasi po yun po ay nasasang-ayon sa human trafficking, no? So bawal po yun. Tapos, yung risgo po sa mabibigyan o recipient na tinatawag natin ay hindi naman po mataas ang risgo dahil bago po isalin po yung kidney donor ay dumadaan po sa matinding pagsusuri po yan, no, yung ating donor kung siya ba ay compatible o pwede bang ma-donate, no, sa recipient. Okay. Doc, speaking about kidney, anong kidney problems ang pinaka-common ngayon? At ano ba yung mga symptoms, Doc, na posibleng may kidney problems na ang isang tao? Okay. So, gawin natin simple po yung kidney problem, no? Ito po ay 2 aspeto. Una po, acute, no? Pag sinabi mo pong acute kidney injury o biglaan lang po, ay mararanasan ng pasyente ang biglang pagtaas ng BN creatinine. Maaari pong dahil sa matinding impeksyon, no? Pangalawa,
Maaari pong na-dehydrate, halimbawa, ang isang tao, tapos hindi po nare-replace, no? And kung ang isa naman po, pag may bato kayo sa bato, kidney stone, na-o-obstruct po yun, at hindi ho makalabas ang ihi, yan po yung mga acute na tinatawag na temporary lang o reversible. Yung pangalawang aspeto naman po ay yung tinatawag na chronic kidney disease. Yung po yung dahan-dahan o progressive pero slowly lang po, gradual progression lang po ang pagtaas ng creatinine natin. At ang pinaka-common po doon na nagpapataas noon ay uncontrolled diabetes po. Pag kayo po ay meron na pong diabetes of more than 10 years, regardless po your age or your serum creatinine o weight, ay may nililabel na po kayo na may diabetic kidney disease. Pangalawa po is high blood pressure na hindi din po nakokontrol, no? Maaari din po yun maging sanhi ng pagkasira ng kidneys in the future. At number 3, yung chronic pyelonephritis po, yung infection or glomerulonephritis, yung pamamagaan po ng kidney na hindi ho natin nalalaman. Pero pag halimbawa, pag nag-check yung urinalysis ninyo for incidental reasons lang o for routine, nakikita nyo po doon may mga bubbles sa pamamagitan ng protein sa ihi at mga red blood cells. Well, alam mo, Dayan, marami tayong kilala no, na nagpapadialysis kayo at talagang malaki yung gastos. Para maiwasan po yung pagkakaroon nito o yung mga sakit na nagmumula sa kidney, para mapanatili nating malusog itong kidney natin, Doc, ano po ba yung maipapayo ninyo sa ating mga tagapanood? Okay. Ang pinakasimple pong pagpapayo natin sa mga para ma-maintain po natin ang healthy kidney ay talaga pong tamang pag-inom ng water, no? We should make sure that we drink at least 1.5 to 2 liters of water. Hindi naman po pwede na pipilitin niyo pong sarili niyo uminom ng water sa sobra kasi po nakakasama din po yun, no? Number 2, sa diet naman po, iiwasan natin ang sobrang high protein katulad po ng steak, no, beef of meat, no, mga steaks, tapos beef of pork. Ang sobrang araw-arawin niyo po yun, hindi din po maganda dahil po ang kidneys natin, syempre may hirapan din po yan sa pag-metabolize, no. Iiwasan po maaalat po ng mga pagkain, sanhi po yung makakaroon tayo ng high blood pressure, no. At tapos, yung kung may diabetes po kayo, dapat kontrolado po yung sugar ninyo at iwasan po maging diabetic sa pag-exercise at pagpili ng mga pagkain na hindi masyadong matatamis. Mahilig pa naman tayo sa mga maaalat na pagkain. Ayan. Yan. Ang mga Minimize Pinoy, daw natin yan. hilig yan, maalat na Totoo. pagkain. Pero totoo ba itong sabi-sabi, Doc, ng mga matatanda, no, nung kabataan namin na kapag ikaw nakakaramdam ka ng problema sa kidney mo, nahihirapan kang umihi, instead na tubig, buko daw, yung mismong Buko juice. buko juice. Tama po ba yun, Doc? Ang buko juice kasi po ay rich in potassium. Now, pag hindi po kayo umiihi at hindi natin sigurado kung meron po kayong tinatawag na chronic kidney disease, wag na lang po. Kasi pag hindi tayo sigurado, pag hindi po natingnan ng doktor kung ano pa talaga ang problema sa pag-ihi at inom tayo ng buko juice, baka makaroon tayo ng tinatawag na hyperkalemia, ang sobrang pagtaas ng potassium sa ating dugo. At yun po ay madudulot ng isang karamdaman sa puso at maaari po makapagpigil ng pagpintig ng ating puso. Kanina nabanggit naman ni Doc yung tungkol sa kidney stones. May mga naririnig din tayo dyan. Actually, may mga kakilala rin ako na may mga ganyan. Ano ba yung mga dapat na check-up na gawin ng isang individual, Doc, para masiguro na healthy yung kidney natin, na hindi na yung pagkasakalang may iniinda doon, magpapacheck, tas malalaman mo, malala na pala yung kidney problem mo, Doc? Okay. Ang pinaka-basic po ay urinalysis, no? Sa urinalysis po ay marami na tayong makikita po doon. Una-una, kung may protina ang ating ihi, hindi po dapat mangyayari po yon, no? Meron tayong sinisikret or inalalabas na protina pero dapat kakaunti lang po within the range lang po. Tapos, pag ang ating ihi ay may mga red blood cells, no, na sobra sa reference range, ay hindi po din maganda po yun dahil yun po ay magsasabi sa atin na baka meron tayong ang bato na dumadaan palagi, hindi lang po nalalaman. And infection.
Yun lang po yung pinaka-basic po na urinalysis, and BUN and creatinine po. Yung mga waste products of metabolism na kailangan natin malaman. Well, Doc, may mga nababasa tayo na ang isa daw sa senyales na merong problema yung kidney mo ay yung pagsakit ng iyong lower back. Tama ba yan, Doc? Maaring tama siya, maraming hindi naman po ganoon. Pag lower back po kasi, maari po baka sa muscle lang, sa buto. Alam niyo po kasi, pag sumasakit na po yung lower back dahil sa kidney disease, dapat may infection na yon, no? Malalang infection na galing sa outside going up to sa kidneys, no? Tinatawag natin na acute pyelonephritis, no? Or kung may meron naman kayong bato or kidney stone, hindi naman po sumasakit po yon ang kidney natin pag may stone, pag gumagalaw lang po siya na gusto na siyang lumabas papunta po sa ating urinary bladder at maaring maiihi. Okay, Doc, how about yung kulay ng ihi? Okay. Ang kulay ng ihi ay depende din po yan sa kinakain natin. May mga fruits po na pag kinain nyo po yon ay ang kulay na katulad ng dragon fruit, no? Na kulay red, pula. Pag kinakain natin yan, magiging pula din ang ihi nyo. Pero makonsider mo po na abnormal po yung kulay ng ihi nyo pag halimbawa wala naman kayong kinakain iba na gamot o prutas, no? Tapos bigla na lang magiging parang tsaa, no? O parang kulay dugo na. Yun po, abnormal na po yun. Okay. Well, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin at sa libreng telemed. Dr. Eladio Miguel Peñaranda Jr., isang nephrologist. Again, thank you po, Doc. Salamat po. Salamat, Doc. Thank you for having me.